Sir Romel, magandang hapon. Sige, ano ba nangyari talaga? February 2020 po. Ginom po siya sa kanila noon. Una pong pag-iwalay po namin noon. Tapos nagwala po siya sa bahay. Tapos yung tatay ko inatake ng high blood. Tapos din, napatawad namin siya. Kausap ka, pinagkasundo. Nagbalikan kami 2021 po yun. Then, hindi niya gusto yung ulam, yung panang manok. Nagwala po siya. Naghulay po ulit kami. Then, nagsusustento na lang po ako sa anak ko. Hanggang ngayon po. Since 2021? Opo. Bali, binibigay ko po sa kanya every week is 2K po. Then ngayon po, nagdi-demand siya na kulang pa raw yung 2K na binibigay ko. Kakasuhan daw niya po ako. Kaya po ako lumapit po dito. Kasal kayo, sir? Opo. Church po nila. Ngayon, ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko lang po sana na malinawan na doon sa sustento na binibigay ko is kulang po ba yun para sa anak ko. Tapos yung kung siya kasama pa ba sa sustento na binibigay ko. Kung pwedeng magdagdag rin siya kung tutuusin. Kasi magulang rin naman po siya eh. Dapat nagbibigay rin siya sa anak ko eh. Hindi lang po sa akin. How na ako sa utang. Ano ba trabaho nito ni asawa mo? Wala po, attorney. Pero may conditions ba siya? Diabetes siya. Then, na-aksidente siya sa kanila. Napako siya kaya hindi siya makapagtrabaho. Andito po sa atin ngayon sa studio si Ma'am Maridel Paglinawan. Ma'am Maridel, sinasabi ni Sir Romel na matagal na kayong hiwalay since 2020. Ngayon, yung gusto niya lang malinawan, nagpapadagdag ka daw ng sustento. Opo. From 2,000 a week, magkano yung gusto mo? 2,500. Ayaw mo naman, sir. Kasi po, yung kita po kasi namin dumidepende po lang kasi hindi naman po stable. Pero pumunta na po kasi ako sa PAO. Sabi po ng attorney sa PAO is hindi niya po yun pwede idahilan. Kasi po, kung batas po ang masusunod, hindi lang po 2,000 ang ibibigay niya. Kasi iba po ang sustento ng asawa, ng ina sa anak. So, ang dinidemand ko lang naman po, 500 na nga lang po yung sa akin eh. Gusto niya patanggalin. Sabi ko, hindi mo pwede tanggal kasi kasal tayo. Gusto niya lang sustentuhan yung anak, yung bata. So, kung wala akong lola, wala akong kamag-anak na tutulong, paano kami kakain ng anak ko? Yung 1,000 sa mga tinapay pa lang ho ng bata yun. Pumapasok Ilang pa po yung bata. Yung anak 5 years old po, pumapasok po yung bata. Ganito kasi Sir Romel, totoo yung sinabi ni Ma'am Maridel. Kasal po kasi kayo at obligasyon ng spouse na suportahan yung kasamang spouse. In fact, it's correct. Yung obligation naman natin sa anak natin at sa asawa, it isn't determined by an amount. Rather by the capacity of the person also to give support, ma'am. It doesn't necessarily mean naman na 2,500 kailangan ko per week, 2,500 din yung kailangan dapat ibigay mo. Kasi paano pagka hindi niya din naman kaya maibigay yung 2,500. Yung mainam lang dito, Sir Romel, Ma'am Maridel, ma-establish muna natin kung magkano ba kinikita mo kada buwan. Para naman, at dapat may proof yan, kasi may proper action naman si Ma'am Maridel talaga to ask you for support. Pero at the same time, Ma'am Maridel, if you are fit to work din naman, hindi doesn't necessarily mean naman, ma'am, na iaasa mo na lang lahat kay Sir Romel. Okay po. Hindi pa po makapagtrabaho kasi po injured po yung paa ko. Naoperahan po yan nung 2022. So ngayon po, na-hospital po ako. Na-confine po ako ng 2 beses. Isa sa private, isa sa public. After ko makalabas sa private, pina-DSWD po nila ako na nanay niya. Dahil gusto niya nga makuha yung consent ng bata. Sabi ko, Romel, hindi nga pwede kasi wala pa 7 years old yung bata. Tama. Ang sinulat niya sa DSWD, gusto niya makonsent dahil wala nga akong trabaho, wala akong pera. Tama. Paano ko daw bubuhayin yung bata? Kaya nga andyan siya, tatay siya eh. Siya ang magbibigay ng suporta. At saka hindi naman nagugutom yung anak niya. Kumakain naman po. Sir, magkano ba kinikita mo? Hindi mo ba kayang maibigay kay Ma'am Maridel? Kasi karapatan niya po talaga ding mag-file ng kaso for support. Gusto ko talaga siya kasuhan. Kakasuhan ko siya. Gagawin ko po ng paraan po, attorney, kung kaya po kahit mangutang ako. Ito din naman yan, ma'am, kahit i-request pa natin na magdagdag ng 500 kada linggo, kung hindi naman niya kayang maibigay din dahil hindi din sapat yung trabaho niya, hindi mo naman din i-expect si Sir Romel na sa 24 oras sa isang araw, magtatrabaho siya ng 24 oras din para lang masustain. Yung atin lang dito, ma'am, yung sapat na suporta
para doon sa bata at sa inyo na hindi din naman siya na maghihirap, hindi na siya kakain, wala na siyang pambili ng basic necessities niya, walang pambayad ng utilities, walang panggas man lang. Kaya ito lang po, no, kausap na po ba kayo sa barangay? Opo, nagkabarangay na po kami sa kanila noon. At nagkasundo na kayo Opo, sa dun amount? sa amount naman. Kasi sabi ko, yung 1.5 sa anak ko, yung 500, tulong ko sa kanya. Sa kanya. Ganito po yun, 2,000. Ang ginagawa niya po, 1,000 sa Sabado, 1,000 sa Linggo po. Ngayon, ito na po, 1,000 binigay niya, namili sila 600 worth lang. Ngayon, dinagdagan ko, walang ulam yung bata. Ipadala niya yung kulang. Tsaka po siya sumagot ng wala siyang obligasyon sa akin, sa bata lang. Kailangan magkasundo tayo ngayon or kung hindi man ngayon doon sa barangay na at sundin yung kasunduan. Kung nagkasundo kayo na 2,000, 2,000. Magkano ba kinikita mo kada linggo? Average? 1,000 po. Bali, babawas yung gas doon tsaka yung pagkain. Kada araw? Opo. 500 na lang. So 7 days a week ka na nagtatrabaho? Hindi po. May nagdideo po ng Sabado kasi. Sabado. Opo. So kumikita ka ng 3,000 kada linggo. Opo. 2,000 doon binibigay mo kay Opo, sa kanya. Ma'am Maridel. Tama po yun minsan kasi Sabado. Bali, iniipon ko muna kasi yun tapos yung pinakalinggo. Kailangan natin lang magkasundo, ma'am. Kasi hindi naman din Sir, natin... hindi po naniniwala sa kinikita niyan. May Hindi proof naman. ako maniniwala ako sa ganyan lang kinikita niya. And may pinsan ako nag-grab food, higit pa dun sa kinikita niya kinakita eh. Sige, ganito na lang. Imposible. Kasi meron namang record yung Grab. Makikita naman dun, ma'am, kung magkano talaga yung kita. Diba? Pareho. May utang pa po kasi ako, sir, kaya kinakapos eh. Kasi nagkasakit yung anak ko. So, kailangan nga natin yan lang i-arrange. Ano? Hindi naman, doesn't necessarily mean naman. Tama ka, Ma'am Maridel, ano? Importante at karapatan mo talaga humingi ng suporta. Ano, at kaya naman at kailangan talaga magsuporta ng hanggang sa hindi mo pa kaya magtrabaho. Okay. Ano? Pero at the same time, hindi din naman 'yan na dapat exorbitant na hindi niya na kayang maibigay. 'Di ba? Doon lang tayo sa kayang ibigay. Karapat dapat naman na masusustain din yung pagtatrabaho mo. Kasi kahit kasuhan mo po si Sir Romel, kung mapatunayan din naman sa korte na ito lang yung kaya niyang maibigay, wala din po tayong ma-achieve doon. Ano, mas mainam na lang na magkasundo kayo, nagbibigay naman siya ng suporta. Basta yung importante lang dito, Sir Romel, mapakita mo kay ma'am na ito lang talaga kaya mo. Hindi din naman pwede na kumikita ka pala ng 50,000 kada buwan o yung para sa bata 8,000 lang. Gusto niya alisin yung sustento niya sa akin. Sabi ko, hindi naman pwede yun eh. Kahit saan tayo makarating, hindi pwede yun. Sa conditions ngayon na nakapresenta, si ma'am kasi yung walang trabaho. So, at ikaw yung may trabaho. So, kailangan talaga obliged ka magbigay ng kahit papano para masuportahan yung daily living expenses ni ma'am. Pero it doesn't necessarily, ma'am, din naman na lahat na lang, paano pag siya yung walang trabaho, ikaw may trabaho? Sa family code naman, spouse naman, hindi naman sinabing woman. Yung woman lang yung makakapag-receive ng support. Pati din naman yung lalaki. So, kailangan lang natin dito, balansihin. May bibigay ko naman yung 2.5 kung mabayaran ko na po yung lahat ng utang ko. Hanggang kailan mo ba mababayaran? Yun ngayon, July. Pwede ba yun, ma'am? Kasi yung utang naman niya para naman sa anak mo. Wala po kasi siya sinasabing gano'n sa akin. Madali Hindi naman ganun ako kausapin. Kaso binanatan niya ako ng wala na siyang obligasyon Yun sa naman pala, akin. sir, ma'am. Mag-usap naman Na kayo. hindi niya na ako susustentuhan. Kanina po, na-mention po ni sir na nag-away kayo or tuluyan kayo naghiwalay dahil sa ulam. Ewan ko dyan. Ang babaw. Yun po ba talagang reason, Hindi ma'am? po. 2019, nanganak po ko. Napatira po kami sa kanila. Yung nanay niya po, sinabihan ako sa mukha ko na, hindi daw anak ni Romel tong anak mo. Tinuturo ko kung sino nagsabi sa nanay niya, hindi naman maisabi kung sino. Sinong babae yung tatanggapin yung ganon? Sige nga. Aminin ko yung sinabi niya, naglasing ako, nagwala ako sa kanila dahil sa sama ng loob. Pati mga magulang ko nagalit dyan. Ma'am, wala naman sinabi yung magulang ko na hindi anak. Sana po ako, nagwala po sana ako na sabihin ko na hindi ko anak yung anak ko. Wala pong sinasabi yung nanay ko na ganun kasi sa akin sana manggagaling yun. Di sana ako mismo ang nagalit sa nanay ko kung sasabihin na hindi anak ng Wala pong sinabi. Gawa niya lang po kasi yung kwento na yun. Ang kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo talaga. Wala po kasi siya sinabi talaga. Kapal ng mukha mo. Ano ba yung naging cost talaga ng paghihiwalayan? Yung tumira kami sa amin uli noong 2021. So, siya kasi, tanghali na gumigising, si mama nag-asikas sa bata. Siya naglalaban ng mga damit namin. Then, sa ulam naman, pihikan po siya. Kaya ayaw niya po yung paa ng manok. Allergy po. Iba po yung ayaw sa may allergy. Ayun lang po kasi yung ulam namin na yun kasi. Tsaka, ito po yung reason. Naglilinis po ako ng kwarto. Nung time po na yun, may
may damage po yung kamay ko. Nabitawan ko lang yung papag. Sinabihan na nagdadabog daw ako. Tinext siya, ura-urada. Lumipat na kayo ng bahay pag nakuha niyo yung insurance ng mama ko daw. So sa mama ko pa iasa yung paglipat ng bahay. Hindi man lang ako kinausap. Tapos nakikiusap ako doon sa mama niya na wag na akong pauwiin, paalisin. Desidido talaga akong paalisin. O edi, umalis ako nung gabi. Iniwan ko yung bata doon. Tapos nung kinukuha ko ng match, ayun, nagbaranggayan po kami. Nagkabaranggayan po kami about dun sa custody ng anak namin. Kaya na nag-usap kami sa barangay para iabot sa kanya yung anak namin about sa custody. Noong time po no, nasa Bulacan kami. Ang sustento niya po is 2K a month. 1,000 kinsenas, 1,000 katapusan. Pero nito na pong pumapasok, tsaka lang naman po nag-demand na dagdagan niya. Dahil pumapasok na eh. Okay lang ba ma'am na ngayon, retain muna ni sir yung amount ng suporta niya hanggat binabayaran niya yung utang niya? Sir, sabi ko nga po, nakakaintindi ako. Kaso siya ang ayaw niya akong Pero kausapin hindi ng ma'am, maayos. sa ako na po yung kumakausap. Okay lang po yung ba? 2,000 a week kung ibibigay niya Sabado talaga ha. Hindi yung 1,000 Sabado, 1,000 Tingin mo. linggo. Ayun, okay. Pasamahan namin kayo sa staff namin sa barangay para magkaroon kayo ng bagong kasunduan. Opo.